Mapagpalang araw po sa inyo, Sir JD, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong channel. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Karding. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2009, panahon kung saan nagtatrabaho pa ako bilang pahinante at driver ng isang 6-wheeler truck na bumabiyahe ng kopra sa probinsya ng Quezon at Bicol. Ang boss ko noon ay tawagin na lang natin sa pangalang Romy. Mabait naman si Boss Romy. Galante magpakain. Pero may isa siyang katangian na siyang naging dahilan kung bakit kami napahamak. Masyadong gahaman po kasi siya sa mga murang deal sa kanya. Kapag narinig niyang may nagbebenta ng kopra sa murang halaga, kahit sa impyerno pa yan, pupuntahan namin. Kasama din namin noon ang isa pang pahinante na si Bentong. Si Bentong yung tipong matatakotin. Yung konting kaluskos lang ay napapapitlag na. Pero dahil kailangan ng pera para sa pamilya, sumasama pa rin sa mga malalayong biyahe. Isang araw ng Martes, habang nagkakape kami sa garahe, may lumapit na isang middleman kay Boss Romy. Ang sabi nito, may isang byuda daw sa isang liblib na barangay sa boundary ng Quezon at Aurora na may tambak na kopra. Mura lang daw ang benta, halos kalahati ng presyo sa merkado. Dahil gusto na daw ubusin ng byuda ang stocks nito dahil aalis na ito papuntang Amerika. Dahil narinig ni Boss Romy ang presyo, nagningning ang kanyang mga mata. Hindi na nagdalawang isip pa. Agad kaming inutusan ni Bentong na ihatid ang truck, lagyan ng kurudo at magdala ng maraming sako at panali. Ang sabi ng middleman, ang pangalan ng lugar ay Sitio Kalansay. Sa pangalan pa lang, kinalabutan na ako. Tinanong ko kung bakit ganun ang pangalan. Ang sabi niya, marami daw kasing namatay doon noong mga panahon ng Hapon. Pero ngayon ay payapa na daw ito at puro niyuga na lang. Bumiyahe kami ng tanghaling tapat nun. Maayos ang takbo nung una. Sementado ang mga kalsada at kwentuhan lang kami ng kwentuhan para hindi antukin. Pero habang tumatagal, papasok kami ng papasok sa masukal na bahagi ng bundok. Mula sa espaltong kalsada, naging lupa na lang ang daan. Lubak-lubak, maputik, at sa magkabilang gilid ay puro matatayog na puno ng balete at kawayan na parang yumuyuko na sa daan. Napansin ko na habang papalapit kami sa Sitio Kalansay na iyon, unti-unting nawawala ang mga bahay. Wala na kaming nakakasalubong na ibang sasakyan. Pati ang signal ng cellphone ko ay tuluyan nang nawala. Ang tanging naririnig na lang namin nung mga oras na iyon ay ang ungol ng makina ng truck namin na hirap sa paahon na daan. Boss, sigurado ba kayo sa dinadaanan natin? Parang wala namang koprahan dito. Gubat na to eh. Reklamo ni Bentong na halatang kinakabahan na. Huwag kang anduwag, Bentong. Pera na yung pinupuntahan natin, aayo ka pa. Tsaka malapit na tayo. Sabi ni Manong kanina, diretso lang daw eh. Sagot ni Boss Romy habang abala sa pagpapaypay ng sarili kahit malamig naman ang hangin sa bundok. Inabot kami ng dilim sa daan. Bandang 7:00 na ng gabi nang marating namin ang isang malaking gate na gawa sa kinakalawang na bakal. Sa taas ng gate, may nakalagay na karatula na halos burado na. Pero naaaninag ko pa ang salitang Hacienda Remedios. Pagpasok namin, bumungad sa amin ang isang napakalaking bahay na luma. Gawa ito sa bato sa ibaba at kahoy sa itaas. Yung tipong bahay na Kastila. Madilim ang paligid
Tanging ang ilaw lang namin noon mula sa truck namin ang nagbibigay liwanag. Sa gilid ng bahay, may isang malaking bodega na gawa sa yero at kahoy. Doon siguro nakalagay ang mga kopra, sabi ko sa isip ko. Pagbaba namin ng sasakyan, sobrang tahimik. Wala silang mga aso. Yung katahimikan na nakakabingi. Maya-maya, bumukas ang malaking pinto ng bahay at lumabas ang isang babae. Nasa edad 50 na siguro ito. Pero bakas pa rin ang ganda. Maputi po siya. Mahaba ang buhok na may konting puti at nakasuot ng bestidang itim. Kayo ba ang bumibili ng kopra? Tanong niya. Ang boses niya ay malumanay pero may lamig na tumatagos sa buto mo. Opo ma'am. Ako nga po pala si Romy at ito ang mga tauhan ko. Magalang na sagot ng boss namin. Nagpakilala siya bilang Doña Remedios. Pinapasok na kami sa loob ng bahay. Ang loob ay amoy luma, amoy kandila at sampagita na parang nasa lamay kami. Napansin ko na ang mga furniture nito ay puro antique at may mga painting sa dingding ng mga taong hindi nakangiti. Sinabi ni Doña Remedios na bukas na lang daw namin hakutin ng kopra dahil gabi na at wala ang mga tauhan niya para magbuhat. Sa bodega daw kami matutulog noon. May nakahanda daw na papag doon. Nagpahanda din siya ng hapunan para sa amin noong gabing iyon. Habang kumakain kami, napansin ko nga yung ulam nun. Dinuguan ito at puto. Gutom na gutom si Boss Romy at si Bentong kaya lumapang agad sila. Pero ako, ewan ko ba, parang bumaliktad yung sikmura ko nung maamoy ko yung dinuguan. Hindi po siya amoy dinuguan. May kakaibang lansa. Yung lansa na parang kapag nasugatan ka at naamoy mo yung sarili mong dugo. Ganon po. Karding, kumain ka na. Napaka-arte mo naman. Sayang ang grasya oh. Sita sa akin ni Boss Romy habang puno ang bibig ng maitim na sabaw ng dinuguan. Busog pa po ako boss. Tsaka masama yung pakaramdam ko sa biyahe. Palusot ko. Ang totoo, kinikilabutan ako sa bahay ni iyon. Habang kumakain sila, napatingin ako sa kusina. May nakita akong isang matandang babae na nagluluto doon. Nakatalikod siya. Napansin ko na ang buhok niya ay sobrang gulo at nung gumalaw siya, parang ang liksi niyang masyado para sa isang matanda. Nung lumingon siya ng konti, nakita ko ang mga mata niya sa dilim na parang namumula ito. Napapikit ako noon at kinusot ko ang mga mata ko. Hindi ako makapaniwala. Pagdilat ko, wala na yung pula sa mata niya. Normal na matanda na lang na nakatingin sa akin ng masama. Pagkatapos namin kumain, dinala kami ni Doña Remedios sa bodega. Malaki ang bodega. Puno ng sako ng mga kopra. Pero may kakaiba sa amoy. Hindi lang amoy ng niyog na binilad. May amoy na parang nabubulok. Dito na kayo magpahinga. Huwag kayong lalabas ng bodega kapag napatay na namin ang mga ilaw sa main house. Maraming asong gala dito, baka kagatin kayo. Bili ng Donya bago isara ang malaking pinto ng bodega. Narinig ko pa ang tunog ng trangkilya noon sa labas. Nilak nila kami. Boss, bakit naman tayo nilak? Para namang kinukulong tayo nito. Reklamo ni Bentong. Hayaan mo na. Para safe din tayo. Matulog na kayo, maaga pa tayo bukas. Sagot ni Boss Romy na antok na dahil sa kabusugan nun. Humiga kami sa mga papag. Si Boss at si Bentong wala pang 5 minuto ay humihilik na. Pero ako, hindi ako dalawin ng antok. Napakalakas kasi ng kabog ng dibdib ko nun. Kinuha ko yung flashlight ko at inilagay ito sa tabi ko. Hinawakan ko rin ang
kutsilyo na lagi kong dala sa bewang ko. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa isang tunog. Nanggagaling ito sa bubungan ng bodega na tinutulugan namin. Yero kasi ang bubong nito kaya dinig na dinig ko ang bawat ingay doon kung may tumatapak. Pero hindi ito tapak ng pusa o daga. Mabibigat po ito na parang tao na ang naglalakad sa bubong. Tapos narinig ko ang isang huni. Mahina lang siya. Sabi ng lolo ko sa probinsya, kapag mahina ang tunog ng tiktik, ibig sabihin malapit lang ang aswang. Kapag malakas, doon daw ay malayo pa ito. Nanlamig ang buong katawan ko noon. Gusto kong gisingin si Boss Romy pero hindi ako makagalaw sa takot. Biglang may pumatak mula sa butas ng yero noon. Tumama ito sa braso ko. Paghawak ko, malagkit. Inamoy ko yon. Dugo. Sariwang dugo yung pumatak sa braso ko. Dahan-dahan akong tumingin sa itaas. Sa may butas ng yero, may nakasilip. Isang mata, malalaki ng lilisik at kulay dilaw. Tapos nakita ko ang mahabang dila nito na parang sinulid na bumababa mula sa butas. Palawit-lawit, parang naghahanap ng mahihigupan. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi mapasigaw nun. Nakita ko ang dila nito na papalapit na sa liig ni Bentong na natutulog sa kabilang papag. Hindi ko na napigilan. Binato ko ng flashlight yung dila. Kinising ko noon sila Bentong. Tumama yung flashlight sa dila at bigla itong humugot pabalik sa taas. Narinig ko ang galit na ungol mula sa bubungan nun na parang hayop na nasaktan. Nagising si Boss Romy at Bentong noon. Gulat na gulat. Ano yun? Bakit ka naman sumisigaw, Karding? Bulyaw ni Boss. Boss, may aswang. May aswang sa bubong. Kailangan na nating umalis dito. Sabi ko habang hinihila sila patayo. Anong aswang? Nababaliw ka na ba? Bago pa makasagot si Boss, biglang may kumalabog sa pinto ng bodega. Parang may gustong pumasok. Napakalakas ng impact nun na yumayan ni buong pader. Tapos narinig namin ang boses ni Doña Remedios sa labas. Pero hindi na ito malumanay. Garalgal na parang boses ng demonyo. Buksan niya ito. Nagugutom na kami. Napakabango ninyo. Doon na naniwala si Boss Romy. Nakita ko kung paano namutla ang mukha niya. Si Bentong naman ay napaihi na sa salawal sa sobrang takot. Maya-maya lang ay sumigaw si Boss Romy na kailangan naming makapunta sa truck. Pero nakalak ang pinto noon sa labas. Lumingon ako sa paligid. Nakita ko ang isang bahagi ng dingding na bodega na gawa sa lumang kahoy na medyo bulok na. Dito, tulungan niyo ako baklasin natin yung mga kahoy. Sigaw ko. Kumuha kami ng bareta na nakita ko sa gilid at pinukpok ko ang dingding nun. Tinulungan ako ni Bentong at Boss Romy na sipain ito. Habang ginagawa namin yon, naririnig namin ang pagpiglas ng yero sa bubungan. Binubuksan nila ang bubong nun. Nakita ko ang ulo ng isang nilalang na sumilip sa butas ng bubong. Kalahati lang ng katawan. May pakpak na parang sa mga paniki. At ang mukha nito ay kay Doña Remedios. Pero puno ng kulubot at matatalim ang ngipin. Nako, bilisan ninyo, sigaw ko. Sa wakas, nasira namin nun yung dingding. Isa-isa kaming lumusot noon palabas. Paglabas namin, nakita namin na hindi lang si Doña Remedios ang nandoon. Marami sila. May mga nasa puno, may mga nasa bubong ng bahay. Yung matandang naglulutong nakita ko kanina ay nakadapo siya sa sanga ng mangga.
nakatingin sa amin at tumutulo pa ang laway. Tumakbo kami papunta sa truck. Ang layo ng distansya parang habang buhay bago namin iyon marating. Si Bentong dahil sa takot nadapa. Sumigaw siya ng tulungan daw namin. Lumingon ako. Nakita ko noon ng isang aswang. Lalaki naman ito. Malaki ang katawan na dumamba kay Bentong. Kinagat siya noon sa balikat. Rinig na rinig ko ang pagngut-ngut ng buto at ang sigaw ni Bentong. Babalikan sana namin siya ni Boss Romy pero sumigaw si Bentong na tumakbo na daw kami at umalis na kami. Wala kaming nagawa. Pumasok kami ni Boss Romy sa truck. Si Boss sa passenger seat, ako naman sa driver. Nanginginig ang kamay ko habang sinususi ko noon ang truck. Napapamura na noon si Boss Romy habang hinahampas ang truck. Sa labas, nakita namin na pinagpipestahan na nila si Bentong. Pero may dalawang aswang na lumilipad papunta sa amin. Dumapo noon ang isa sa bubong ng truck. Basag noon ng windshield namin sa lakas ng impact nito. Yung mukha ng aswang nasa tapat mismo ng mukha ko. Isang dangkal lang ang pagitan namin. Salamin lang noon ang harang. Nakangiti siya. Ang mga mata nito ay puro puti lang. At ang bibig nito ay abot tenga. Jesus, Mary and Joseph. Dasal ko habang pinipihit ang susi nun. Sa huling pihit, umugong ang makina. Binitawan ko agad noon ang clutch at inapakan ng gas. Umusad ang truck. Nalaglag ang mga aswang na nasa bubong namin. Pero naramdaman namin na may kumapit sa likod ng truck namin. Umuga nga noon ang buong sasakyan. Pinaharurot ko noon ang truck pababa ng bundok. Wala akong pakialam kung lubak ang daan. Talon kong talon ng truck. Naririnig noon namin ang mga ingay sa likod. Kinakayas ng aswang ang yero ng truck at gusto niyang pumasok sa loob. Boss, may baril ka, 'di ba? Gamitin mo na, sigaw ko. May tinatagong revolver si Boss Romy sa compartment noon. Kinuha niya ito. Binuksan niya ang bintana at pinagbababaril ang mga aswang na nakakapit noon sa side mirror. Natamaan niya sa pakpak dahil narinig namin ang matiis na tilinon. Binitawan ng aswang ang truck at naiwan sa ere. Hindi kami huminto. Kahit sobrang dilim, kahit walang signal, diretso lang ang takbo ko. Napapaiyak na nga noon si Boss Romy sa tabi ko. Sinasambit ang pangalan ni Bentong. Inabot kami ng umaga bago kami nakarating sa highway. Doon lang kami nakahinga ng maluwag nang makakita kami ng mga bus at ibang sasakyan. Huminto kami sa isang police station sa bayan para mag-report. Ang sabi namin, hinold up kami at pinatay ang kasama namin. Hindi kami makapagkwento ng totoo tungkol sa aswang dahil baka isipin nilang baliw kami at kami pa ang pagbintangan. Bumalik ang mga pulis sa sitio Kalansay na iyon kasama si Boss Romy kinahapunan. Pero laking gulat nila, wala na doon ang bahay. Ang naabutan na lang nila doon ay isang lumang guho ng bahay na bato na matagal ng sunog. Puro talayib na noon ang paligid. Wala na rin ang bodega. Pero sa gitna ng guho na iyon, nahanap nila ang mga buto ni Bentong. Kalansay na lang at laslas na ang mga laman. Ang sabi ng mga pulis, baka daw kinain ng mga wild animals. Pero alam namin ni Boss Romy ang totoo. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ibinenta na ni Boss Romy ang truck. Nagsara siya ng negosyo at umuwi sa probinsya nila. Ako naman, hindi na ako nag-drive sa gabi. Nagtrabaho na lang ako bilang isang construction worker sa Maynila
kung saan maliwanag at maraming tao. Minsan, kapag nag-iisa ako sa gabi at nakakarinig ako ng mga kaluskos sa bubong, bumabalik ang nakaraan. Naaalala ko ang mga mata noon sa dilim, yung malansang amoy, at yung lasa ng dinuguan ng muntik ko ng kainin. Kaya sa mga biyahero dyan, lalo na yung mga naghahanap ng murang deals sa mga liblib na lugar, mag-ingat po kayo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat at mag-iingat po ang lahat.